Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay para sa mas mabilis at komportableng pagbiyahe ng mga pasahero. Isa sa mga bagong pasilidad ng paliparan ay ang electronic gates na kayang magproseso ng immigration clearance ng mga pasahero sa loob ng 20 segundo, 200 square meter dignitaries lounge at bagong food halls. Ayon sa Pangulo, ang mga bagong pasilidad ay hindi lamang tungkol sa infrastruktura, kundi sa malasakit at pananabik ng mga bumabalik na Pilipino sa bansa. Itinutulak naman sa Senado ang pagkakaroon ng standard o makatarungang sahod at benepisyo para sa mga barangay official, partikular na ang mga nasa 4th hanggang 6th class barangays. Narito ang detalye. Mataas na honorarium at tiyak na benepisyo para sa barangay officials. Ito ay sa ilalim ng Magna Cartang isinusulong ng mga mambabatas sa Senado. Partikular na nais tutukan dito ay ang 4th class hanggang 6th class municipalities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government na pinamunuan ni Senator Jinggoy Estrada, natalakay ang ilang isyong kinaharap ng sektor, partikular ang mga panukalang tutugon sa suliranin. Kabilang dito ang Magna Carta for Barangays, Barangay Officials Compensation and Benefits at Barangay Tanod Permanent Appointment. Sa pagbubukas ng usapin, giniit ni Senator Rodante Marcoleta na magkaroon ng equity sa sahod ng mga opisyal. 8,000 pesos, Mr. Chair, is the salary of our kasambahay in Manila. Totoo po ito. So parang kasambahay na lamang po. Ang responsibility ng barangay captain, Mr. Chair, 24/7. Tama? Overwork, underpaid, sabi nila. They're the first responder. Siya lang frontliner. All national governments palaging inilalatag sa barangay. Sa pag-alma ni Marcoleta sa kasalukuyang estado ng mga barangay, kanyang iminungkahi na mawakasan na ang kawalan ng hustisya sa naturang sektor. Ilan sa mga ibinahagi niyang sitwasyon ay ang malaking pagkakaiba ng sahod ng mga ito depende sa lugar na nasasakupan. Mayroon anya na taga-Tanay Rizal na kapitan na sumasahod ng 7,000 kada buwan sa kabila ng laki ng nasasakupan nito, habang ang isa namang kapitan malapit sa White Plains ay umaabot ng halos 30,000 piso. Habang pagbabahagi naman ng National President ng Liga ng mga Barangay na si Maria Katrina Jessica D, ang ilang mga opisyal anya ay tinitipid ang sariling sahod para may panggasta sa barangay. Kaya isa siya sa mga nananawagan ng patas at pagkakaroon ng standard na sahod para sa sektor. Bukod dito ay natalakay rin na hindi lahat ng mga barangay ay nasusunod ang nakasaad sa ilang umiiral na batas pagdating sa benepisyo ng mga barangay worker. Sa panig ng Government Service Insurance System, isa sa susolusyon dito ay ang fixed compensation para sila ay maisama sa insurance benefit. Under GSI's law, if you're paid honoraria, based on honoraria basis, you are not covered by GSIS. However, if you now become a fixed salary officers, you will be covered by GSIS. So, Huli naman sa mga natalakay ay ang regularisasyon ng mga tanod na ayon kay Marcoleta kayang mailaban ang average minimum wage para sa kanila kung sila ay mareregular. Samantala, lahat ng mga mungkahi ay ipinapasumite sa komite at tatalakayin sa susunod na pagdinig. Magtatalaga rin ng isang technical working group para pag-usapan ang mga panukala. Tiniyak din ni Senator Estrada na kanya nang ipapasa bilang batas sa ang Magna Carta for Barangays sakaling siya ay manatiling chairperson ng komite sa susunod na taon. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Itinutulak din sa Senado na may sa batas ang agarang pagtatanggal ng mga pekeng impormasyon online. Alinsunod na rin ito sa pagtugon sa epektong dulot sa biktima at mga nabibiktima ng maling impormasyon. Tunghayan muli ang aking ulat. Tinalakay sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Robin Hood Padilla ang agarang pagtanggal ng fake news sa internet. Ayon sa senador, hindi baril
ang pinakamalakas na sandata, kundi ang lapis, bibig at computer kaugnay ng pagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon online. Matatanda ang kamakailang nabiktima ang ilang mga senador sa pagkalat ng maling impormasyon, kagaya na lamang ni Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Raffy Tulfo at Senator Rodante Marcoleta. Sa kalagitnaan ng pagdinig, uminit ang diskusyon sa pagitan ng fact-checkers at ni Senator Marcoleta. Sa panig ng fact-checkers, kanilang binigyang linaw na wala silang kapangyarihan na mag-take down bagkus sila ay maaari lamang na mag-request sa mga kaukulang social media platform para tugunan ito. Binigyang diin din ni Ellen Tordesillas, presidente ng Vera Files, na hindi dapat iasa sa fact-checkers ang pagkalat ng misinformation, disinformation at fake news. Ito anya ay responsibilidad ng bawat individual. Kanyang ipinaliwanag na ang fact-checking ay isang prevention upang mahinto ang pagkalat, ngunit hindi kontrolado ang paglabas nito. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. O kaya nga, pakinggan mo muna ako. Makinig ka muna. Kaugnay ng suliranin, mungkahi ni Senator Tulfo na maisama sa batas na bawat individual kailangan i-register gamit ang kanilang national ID. Ang suwestyon na ito ay sinang-ayunan naman ni Senator Padilla at SP Soto. One account, one person. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So, sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, dapat. Pag hindi nakaregister, tao lang dapat nakaregister. Account mo lang yun. Ikaw yun. Isa pa sa mga mungkahing solusyon ay ang pag-adapt sa disiplina ng Singapore. One of the key recommendations as well is to pattern it after what Singapore is doing. So they do have a better system in place. Meron po silang organized pipeline, may tracking numbers. Meron din po silang strong privacy safeguards to prevent political misuse, no? Samantala, sinabi ni Padilla na iimbitahan ang Meta sa susunod na pagdinig ng komite para makatulong tugunan ang naturang usapin. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong naman ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang mga panukalang batas sa kalusugan na layong palakasin ang serbisyong medikal para sa mga senior citizen at may hirap na Pilipino. Tunghayan ang balita mula kay Jade Buhoy. Naghain kamakailan ang mga mababatas ng akbayan ng ilang health reform bills na tutugon sa pangangailangan ng mga vulnerableng sektor, partikular ang matatanda at mga indigent. Kabilang dito ang House Bill No. 6833 o Philippine Geriatric Center Act at House Bill No. 6835 o Health Outreach for Seniors and Indigent Program na naglalayong magbigay ng mas maayos at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Ayon pa kay Akbayan Representative Percy Sendanya, nararapat lamang na mapunta ang pondo ng gobyerno sa mga sektor na higit na nangangailangan, lalo na matapos mailantad ang malalaking pondong nawala sa korupsyon. Dagdag pa niya, makikinabang ang lahat sa hinaharap kung may matibay na public health system na handa para sa pangangailangan ng tumatandang populasyon. Sinabi naman ni Dinagat Island Representative Kaka Bagaw na makakatulong ang mga panukala upang mapabuti ang akses sa serbisyong pangkalusugan ng mga nakatira sa malalayong lugar at geographically isolated areas. Kasabay nito muling inihain ng bloc ang House Bill No. 6832 o Anti-Hospital Detention Amendment Bill upang higpitan ang parusa sa iligal na pagditine ng mga pasyente at matatag na pondo para sa mga indigent. Binigyan din ni Akbayan Representative Shell Jokno na kailangan palakasin ang batas upang tuldukan ang paglabag sa karapatang pantao ng mga pasyente sa mga ospital. Ipinunto rin ng mga mababatas na ang mga pasyente ay pumupunta sa ospital upang mapagaling at hindi upang ikulong, kaya't mahalagang tiyakin ang kanilang karapatan at dignidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa kabilang banda, nagbukas nitong Huwebes ang isang botika sa Carmona, Cavite kung saan layo nitong mabigyan ng mura at dekalidad na gamot ang komunidad. Tunghayan ang ulat mula kay Rebel Medina. Dito sa Carmona, Cavite ay nagbukas na ang bagong The Generic Pharmacy o TGP kung saan ay naglalayon magbigay ng mura at dekalidad na gamot para sa komunidad. Sa pangunguna ng TGP owner na si Ms. Karen Chen Rodriguez, dinuluhan ng iba't ibang grupo ang naturang pagtitipon mula sa lokal na pamahalaan ng Carmona, Cavite, kasama ang mga opisyal ng Global Technopark, Best Buddies Philippines, gayon din ng mga TGP representatives at store staff. Well, syempre, we're very excited to be part of the community here. We're hoping to provide an opportunity for residents, especially here sa Terra Verde, to be able to give them accessible medicines, take care of their healthcare needs, and have more of a customer loyalty base. So we welcome them to come here. Ayon kay TGP Franchise Operation Manager Jan Pascua, lubos ang kanilang pasasalamat sa pagpili sa TGP, lalo na't magkapareho ang layunin ng TGP founder at ni Ms. Rodriguez na magkaroon ng murang gamot. Yung vision kasi po nila Ma'am Karen during the interview, hindi talaga nalalayo sa vision ng aming founder na si Mr. Benedict Luzon to give affordable and accessible medicine for every Filipino. Kilala ang TGP bilang isa sa mga botika sa bansa na nagbibigay ng abot kaya at kalidad na generic na gamot. Lubos rin ang pasasalamat ng Local Government Unit o LGU representative na si Dave Binaño sapagkat magkakaroon na ng maraming mapagpipili ang pharmacy sa lugar. Now we have TGP. So TGP, welcome to Carmona, welcome to the family. And of course, may gamot ka na, may convenience store pa. So kompleto siya. So I hope all for the best. It gives the consumer a lot of options to buy their meds, no? So to TGP, congratulations, Mr. and Mrs. Rodriguez. Congratulations, and is there anything that we can assist you of? Please let us know. And everybody's welcome here to do good business in Carmona. 3-in-1 ang serbisyong hatid ng TGP. Kabilang dito ang free blood pressure checking, blood glucose monitoring at body temperature monitoring. Tinitiyak ng TGP Carmona na maiibigay nila ang maayos na serbisyo dahil sa naglaan sila rito ng 2 doktor na maaaring mag-check up sa mga kalusugan ng TGP clients. Dito sa TGP Carmona ay naglabas rin sila ng raffle promo kung saan ay kapag umabot sa halagang 200 pesos ang inyong nabili sa TGP products ay maaari kayong manalo ng 1 million pesos. Rebel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Retirement Destination sa kamakailang ginanap na 11th Tripsila Excellence Awards. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang pagkilala ay isang katibayan sa kung ano ang nakikita ng global community sa bansa na hindi lamang ito isang magandang lugar na binibisita, kundi isa rin itong lugar na matatawag na tahanan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy na pahuhusayin ng Department of Tourism ang mga programa at serbisyo para sa retirees. Kinilala naman ng Senado ang outstanding performance ng Olympian swimmer na si Kyla Sanchez sa 2025 Southeast Asian Games na nagpapatuloy sa Thailand. Sa ilalim ng Resolution number 205, kanilang pinarangalan ang national swimmer para sa kanyang triple gold medal at 5 silver medal sa kompetisyon. Kasama ng iba pang senador, pinangunahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pagbati sa atleta. Si historic gold naman para sa Pilipinas ang hatid ni Filipina tennis ace Alex Ayala makaraang maipanalo ang ginto sa women's singles sa 33rd SEA Games sa Thailand. Ang kampyonato ay laban sa home bet na si Mananchaya Sangkyo sa scores na 6-1 at 6-2. Higit 2 dekadahang hinintay ng bansa para muling maiuwi ang gintong medalya, pangatlo kina Pia Tamayo noong 1981 at Marie Chris Fernandez noong 1999.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, work suspension ipapatupad mula December 29 hanggang January 2, 2026. Listahan ng 31 bawal na paputok inilabas na ng kapulisan. 6.97 trillion pesos 2026 budget pasado na sa BICAP. Agarang pagtanggal ng fake news sa social media isinusulong maisabatas. Pilipinas kinilala bilang Asia's best retirement destination. At historic gold ng bansa sa SEA Games na uwi ni Iyala. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. At 5 araw na lang, Pasko na! Ako si Princess Castro at ito ang News Force.